For this video, di-discuss natin yung lesson 2 ng ating subject, Fundamentals of Surveying. So sa lesson 2, ito i-introduce na natin yung surveying and then different types of measurement and yung mga kailangan natin sa field. So ito yung mga topics na di-discuss natin. We have principles of surveying, types of surveys, measurement, units, significant figures, rounding of numbers, field notes, and the field survey party o yung team mismo na gagawa ng survey. No? So, mapapansin nyo ay yung nakalagay dito is Introduction to Surveying, pero Lesson 2. Kasi yung Lesson 1 ay introduction siya mismo sa course as part of the semester na yung mga class policies, syllabus, grading system, etc. etc. No? So, ito talaga yung first na lesson proper sa subject na fundamentals of surveying. Kaya lang naging lesson 2 na siya kasi yung lesson 1 nga, yun yung naging introduction dun sa yung mga learning outcomes, tsaka syllabus and grading system, etc. etc. Yun yung naging lesson 1. So, ito yung lesson 2 and then yung learning outcomes natin, I think ito na yung na-mention kanina, no? Ito yung kailangan yung matutunan pagkatapos nung lesson na to, yung lesson 2, may explain yung nature and fundamental principles of surveying, and then malalaman nyo, no, or matutunan nyo yung kaibahan or the difference between plain surveying and geodetic. Ito yung general types ng surveying, and then identify the types of surveys according to purpose. Depende sa application, ano yung type ng survey na pwedeng gawin doon or pwedeng gamitin. And then we have define measurement and distinguish direct from indirect measurement. Ito yung dalawang types ng measurement. And then we have here SI units. Tapos yun, yung surveying units na gagamitin natin. Ano yung mga units na madalas na ginagamit natin pag nagsusurvey. And then apply significant figures and rounding of numbers. Ito yung mga basic lang, no? Basic na mga principles na madalas nating na-apply or nagagamit kapag nagsusurvey, no? Yung mga significant figures and rounding off ng mga numbers. Describe the purpose and types of surveying field notes. Ito yung mga dapat nakasulat or pwede mong isulat sa isang field notes or field report. And then ito yung sino-sino or ano-ano yung mga designations or members ng isang survey team kapag nasa field. Depende rin, no? Depende din sa application or sa gagawin na survey. Depende sa scope ng isang survey. Kung medyo mas malaki, mas marami siguro ang tao na kailangan. Pag mas maliit lang, siguro mas konti din. So, dito tayo sa next slide, which is slide 3. So, definition lang siya ng surveying. Surveying is a science, art, and technology. Science, art, and technology. Science kasi, syempre, based siya sa sa subject na trigonometry and geometry. So, kasali na yung analytic geometry, solid mensuration. So, yung pag-compute ng mga distances, areas, volumes, and then yung paggamit ng mga trigonometric properties like yung magdi-deal tayo ng mga angles. So, sine, cosine, tangent, etc. etc. No? So, yun yung science sa part. And then yung art, syempre, kapag nagpa-present tayo ng mga data ng yung mga outputs natin, gumagamit tayo ng mga maps, and then you have plans. Yun. Kung mapapansin nyo dito sa right side, may mga drawing tayo na gagawin, no? So, yun. Medyo may kailangan din siya dito sa art part. And then, technology, kasi gumagamit tayo ng mga makabago, no? Yung mga makabagong technology, like yung mga equipment, meron na tayo mga survey grade na GPS. Meron din tayong mga ginagamit mga technology like LiDAR or yung mga GIS, Geographic Information System. So, yun, technology of determining relative points. So, points, so kahit saan ka man sa Earth, on, above, or below, no? So, kahit saan, basta, yun, magdi-deal tayo ng points or locations dun sa Earth's surface. So, yun yung surveying. And then, ito yung mga madalas nating mini-measure. We have distance, direction, horizontal and vertical angles, elevation, and coordinates. So, dito yun, no? Sa mga figures natin dito.
So we have distance, of course, minimum lang yan na 2 points. From point A to point B, pwede mong kunin yung distance between the 2 points. Direction naman, ito yung magbibigay kung saan directed yung mga lines natin. So madalas na yung application ito ay yung mga boundaries ng mga land titles. Kunwari, meron tayong land title, tapos ganito yung shape niya, no? So, malalaman mo ngayon ano yung direction ng line na yan, ano yung direction ng line na yan. Ito rin, ano yung direction ng line na yan, no? Tapos, ito, kung ano yung direction ng line na yan. So, magbibigay siya ng direction kung saan papunta yung isang line. Ito rin, from this point to that point, kung saan siya papunta, no? So, ito yung magbibigay, no? Meron kang north, east, and then west, and then south. So, pwedeng pa northeast, pwede rin pa northwest, or pa southeast, or southwest. Ganun, no? Yung direction. And then, you have horizontal and vertical angles. Siyempre, pag kunwari, pag merong daan, tapos titingnan mo sa taas, meron kang pa-curve, ganun, no? Ito yung daan. So, makikita mo ngayon kung ano yung direction, no? So, meron kang angle dito. Kunwari lang, no? And then, ito din, meron kang angle dyan. So, papunta din. And then, this one, from the vertical, ano yung angle niya, no? Kapag naman vertical angle, syempre, pag merong bundok or ganun, tapos gusto mong kunin yung angle galing dito sa surface na to, so ganun, meron kang vertical angle, no? So yun, vertical angles. Elevation, same na bundok, no? Tapos gusto mong kunin yung height galing sa isang reference datum. So datum, usually yung datum natin is MSL or yung mean sea level. Mean sea level kasi syempre nag-oscillate or nagbabago yung tides, di ba? Meron tayong high and then meron tayong low tide. So yung average nila, yun yung MSL or mean sea level. Mean sea level. Oops. So yun yung madalas nating reference sa pagkuha ng elevation. Kaya meron tayong mga naririnig minsan na yung isang mountain, for example, is 400 meters above sea level. Ganun, no? Above mean sea level or yeah, like mga ganun, no? And then coordinates. Ito yun, no? Coordinates. So, pwedeng maging yung coordinates naman is madalas XY. So, pag merong Z, okay lang. Meron siyang elevation na component. Pero, pwede rin naman na dalawang dimensions lang, X and Y. So, pwedeng in meters, linear na coordinates or planar coordinates. Pwede rin yung tinatawag natin na geographic coordinates. So, yun yung longitude, and we have latitude. So, naka-degrees yan, no? Degrees yung units kapag naka-geographic coordinates. So, anyway, yung gamit lang ng coordinates is to tell the location, no? So, familiar na yata kapag, kasi parang lahat naman tayo may idea na dun sa mga Google Maps, ganun. So, pwede natin makuha yung mga location through coordinates. So, results may be presented as maps. So, ito yun, no? Meron tayong map. Makikita mo yun. Merong daan dito, may structure, tapos merong description ng elevation. Yun, yung tawag dyan, contour lines. Contour lines. So, i-search nyo lang, no? Pero, basically, itong contour lines, yan yung lines na same elevation, no? So, nagre-represent sila ng same elevation. And then, we have plans. Ito yun, no? Plans. Ito ay site development plan ng isang structure. So, makikita mo, may floor plan dito. Ganun. Or, siguro bubong na yan, no? Roofing structure. Tapos, mayroong mga punong kahoy, ganyan. So, tawag dyan is site development plan. Profile, ito naman. Ito makikita mo, no? Distance versus elevation. So, makikita mo saan yung paangat, pababa, paangat, pababa. So, that's a profile. And then, you have cross-section. Cross-section is when you cut, for example, part siya ng river. So, cross-section, yan. So, ito yung river, tapos nandito yung tubig. Yan. So, parang kung meron kang river dito, ikakat mo ngayon yan, yung cross-section na yan. So, yung flow is papunta dun. So, cross-section, tapos titingnan mo siya at this particular point. Yan, yun yung mata. So, pag dito mo titingnan, ito yung makikita mo.
cross-section. So, ito yung right bank. Ito naman yung left bank. So, yan. So, yun yung cross-section. Contour maps, ito yun. Yung sinasabi ko kanina na nandito, no? Meron din pala dito sa baba. Yun. Isang line ay same elevation yan. Pareho lang sila, no? Tapos, pag makikita natin ganito, for example, dito, 600 yung nasa labas. Tapos, meron ba yan? Pababa din tong line na to, no? Anyway, so paikot. Pwede siyang pa-depress, pababa. Ibig sabihin, ito yung pinakamababa. Pwede rin siya meaning na pataas, no? Or, yan, paakyat. And then, you have contour maps, yun yan, digital terrain or surface model. So, sa GIS or sa remote sensing, tawag natin dito ay DTM or DSM. Yan. Digital terrain model or digital surface model yan. So, parang 3D representation siya nung isang area. So, meron kang X, Y, and Z elevation. No? So, yun. Ito yung mga representation. Pero madalas ito sa computer surface na yan. Yung representation na yan. So, hindi na siya mamanual. Ito pwedeng gawin sa manual, yung contour maps. Ito rin pwedeng gawin sa manual or Excel. Ito naman pwedeng manual. Manual din to. Or CAD, AutoCAD. Ito rin pwedeng sa CAD. Ito talaga GIS. Yan. Dito tayo sa next slide. Next slide is surveying answers for basic questions. So, saan? Where is it? So, ito yung mabibigay ng coordinates or position. Pwedeng planar coordinates in meters or yung longitude latitude na in degrees. And then, gaano kalayo? So, measure mo yun yung distance, no? So, ito yun, no? Madalas na ito yung pin kapag coordinates or location. Distance naman ito. Kailangan mo ng builder's tape or tape measure or pwedeng total station or kahit ano yung mga pwedeng gamitin na makabago or makaluma. Traditional or modern na surveying, no? How high or low? So, elevation. Yan. Pwede rin, no? Ito yung pwede nating ibigay na information. And then, we have bearing, azimuth, and angle. So, yan. Ito yung direction, no? Ito yung mga northwest or northeast, southeast, or southwest. Pwede rin na azimuth. So, anyway, malalaman din natin yan, no? Yung mga azimuth from north or azimuth from south. Yan. Ito yung mga basic talaga na pwede nating i-provide kapag nagsusurvey tayo. No? And then you have next slide. So, fundamental principles of surveying. We have principle 1, work from whole to part. And then second is provide independent checks. Ito, meron kasi tayong mga tinatawag na ground control points or GCPs. Yan. Yung GCPs, yan yung mga in-establish ng government, ng NAMRIA, no? National Mapping Something Authority ng Philippines. So, NAMRIA, may mga in-establish sila na mga ground control points, tapos yun yung mga ginagamit ng surveyors para gawing reference. So, kapag kunwari, meron tayong gagawing survey dito sa area na yan, tapos meron tayong available na GCP dyan, ganun. So, ito, meron siyang mga details like X, Y, and Z. Ito rin, meron siyang X, Y, and Z. So, ito yung gagamitin natin kunwari, no? 2 points. Ito rin, meron siyang X, Y, and Z. So, based dito sa 3 points na yan, malalaman natin yung X, Y, and Z din ng mga points na yan, no? Ito rin, makukuha din natin yung X, Y, and Z. So, basically, ginagamit lang talaga natin sila as reference. So, ito yung sinasabi dito na meron kang reliable network of major control points and then dadalhin mo siya dun sa mas maliit na mga or gagamitin mo dun sa pagsusurvey mo dun sa iba't ibang lugar, no? So, hahanapin mo talaga yung network muna. Tapos, provide independent check. So, hindi pwedeng isahang measurement lang, no? So, kailangan mong, kunwari, ito. So, kunin mo yung distance. So, pwedeng mag-measure ka papunta dun or mag-measure ka din papunta dun. Or, kukuha ka ng isang point, measure mo dun, ganun, and then ganun din. Tsaka mag-i-establish ka pa ng connection sa tatlo. No? Pero meron kayong counter-checking dun sa, kunwari, ito lang talaga yung gusto nyong makuha na line, pero yun, kailangan mong i-counter-check gamit yung iba pang lines para tama lagi yung
yung mga measurements na gagawin. Next is we have yung dalawang general types ng or hindi naman type, siguro no, kasi kasi yung sinasabi natin kanina na may mga types pa according to purpose or application. Ito talaga yung general talaga na types of surveying. We have plain surveying and then we have geodetic surveying. Kaibahan lang naman talaga is that pag medyo mas maliit yung areas na iso-survey, so ito yun, plain. Mas malaki, geodetic. So, sa plain surveying kasi mas maliit yung area na i-consider or iso-survey, pwede nang i-neglect yung curvature of the Earth's surface. And then use, yun na yun, used for relatively small areas, and then common in ordinary engineering and construction projects. Kasi syempre, pag mga construction, maliliit lang naman yung mga areas na yan. And then for geodetic surveying, ito yun. Kino-consider mo na ngayon yung curvature kasi mas malaki yung areas. Kunwari ito construction lang, no? And then ito, mas malaki na, no? Meron ka ng mga mountains dyan, may rivers, may mga cities dito or may mga communities na. And then ito na yung ginagamit, which is ito yung GPS din yung tawag dyan, pero survey grade siya. Survey grade. Kasi mas mataas yung accuracy niya compared sa GPS lang ng mga phones natin, no? So, ito yung ginagamit for larger areas and high precision control. So, yung control, yung mga GCPs, ground control points natin. And then, common regional and national reference network. So, mas malaki yan talaga yung gamit niya, no? So, yun yung dalawang types, general types ng surveying. So, yung gagawin natin dito sa subject na to ay usually ito lang, no? Yung plain surveying, mas maliit lang na areas yung mga iso-survey natin. So, we have the next slide. Ito yung basic surveying process. Observe, measure, record, compute, check, and present. So, observe, of course, no? Examine mo na yung site. So, may mga recon, establish appropriate survey stations. Tapos, kukuha ka na ng mga gusto mong kunin ng mga parameters. Mag-measure ka na. And then, you record. So, write the observations clearly. And then, dapat i-record mo kapag may nakuha ka ng measurement or observation agad, no? So, record agad. And then, compute kung merong mga kukuning area or volume. And then, check, identify mistakes, evaluate measurement, quality. So, kapag merong dapat balikan, so balikan na para mas credible, no, yung data na makukuha. And then, of course, prepare mo ngayon yung outputs mo through reports or plans, maps, or combination, no, of yung mga ganito. Para and then fieldwork without proper recording is incomplete surveying. So laging merong records ng mga observations and of course documentation, no? Mga pictures, documentation, pictures nung paggawa ng survey. Ito, types of surveys according to purpose or application. So ito yung cadastral, mga lots yan, pag nagsusurvey tayo ng mga lots or lote. And then you have city surveys. Ito, pag sa urban areas, no? City. So, and then construction, syempre, sa construction, no? So, regardless kung urban, though maraming construction sa city or sa urban setting, pero regardless kung sa urban or sa rural areas, basta may involved na construction survey ang tawag natin dun. And then you have forestry. Ito naman sa mga forest, syempre, no? Yung mga, boundaries or areas ng mga forest land, protected areas, may mga ganun, no? And then you have hydrographic surveys, hydro, meaning water. So, ito yun, no? Ang picture natin dito is, parang kinukuha niya yung depth. So, minsan gusto natin kunin yung anong profile dito sa bottom ng ocean floor, no? Para ma-determine natin gaano kalalim. Lalo na pag gagawa tayo ng mga docking areas or docking facilities. So, kailangan natin kung gaano kalalim yung sa baba, yung sea floor. And then we have industrial surveys. Ito naman sa mga planta, no? Industry. So, kung magagawa ka ng planta specific na meron kang ganito, no? And then ito naman sa mines. So, yun, may tunnel dito sa mga mining areas. Photogrammetric, ito yung gumagamit ng mga sensors na nilalagay sa plane or satellite or drones. Meron tayong drone surveying, no? Or UAV, yun, unmanned vehicle, no? And then we have route surveys.
ito naman ay para sa mga transportation ng mga facilities. So, mga highways, roads, bridges, yun, route surveys. And topographic, yun. Topographic is para sa elevation. Para ma-map yung elevation profile ng isang area. So, yun yung mga types of surveys according to purpose. And then we have next one engineering project, many surveys. So, ito yung mga ginagawang survey, no, sa isang project. So, first, record survey. Pwede mo lang gawin to sa office, no? Gamit ka ng computer. And then, magko-consult ka ng mga data na may mga previous data on elevation or data on distances. So, pwede kang gumamit dito ng mga, mga Gmaps, Google Maps, or G-Earth. Yan, mga ganun, no? And then, control survey. Ito na yung maghahanap ka ng mga GCPs na pwede natin gamitin, no? Yung ground control points. Topographic survey, ito na yung yun, magde-determine ka na ng elevation points. And then route survey, ito para sa mga daan, transpo, construction, kapag gagawa ka na ng structure. As-built, ito yung pag-survey nung nagawa na, no? As-built. Kasi minsan hindi nasusunod yung plan, no? Plan. Oops. Saan ba yung undo? Yan, hindi nasusunod yung plan. So, versus as-built. Minsan hindi nasusunod yung plan. So, dapat meron din ganito, no? As-built survey. So, ano talaga yung na-construct or ano yung nagawa sa actual, no? Kung meron ba or wala, or anong nagbago or ganun. Ito naman tayo, no? So, what is measurement? Measurement is just a process of determining the magnitude of a physical quantity by comparing it with an accepted standard. Like, for example, meter. So, meron tayong standard na 1 meter, no? Tapos, yun, magme-measure tayo ng isang quantity, ilang meters ba siya compared dun sa standard na meter, no? So, yun lang yan, no? And then, ito yung mga madalas natin na measure: length, angle, direction, elevation, area, and position. So, na-discuss na natin yung mga yan, no? And then, they have dalawang types ng measurement, direct and indirect. So, si direct measurement, isang measurement lang makukuha mo na agad yung length niya or yung quantity, no? Si indirect naman, kailangan mo pang gumamit ng arithmetic, plus, minus, gano'n, no? So, kunwari, meron na tayong 100 meters na bridge. Kunwari lang, 100 meters na bridge. So, this one is 100 meters. Tapos, yung tape measure mo, yung maximum niya lang na kaya is 50 meters. Therefore, hindi mo pwedeng ma-measure to ng direct. So, indirect ka kasi dalawang 50 yun. Dalawang 50, tapos ipa-plus mo lang. Ipa-plus mo. So, ibig sabihin, indirect ka na, no? Kasi gumamit ka na nung arithmetic. So, yun yung dalawa, no? Direct measurement and indirect measurement. And then we have units. So, sa Philippines, ang natin is SI talaga, na dati pa. 1983 pa, no? So, established na siya as the sole measurement system, no? Under Batas Pambansa, bilang 8, effective January 1, 1983. Pero meron tayong, may mga items pa rin or yung mga bagay-bagay na gumagamit pa rin tayo ng English units. Kunwari, yung mga measurements ng mga pipes. So, meron tayong 2 inches, 4 inches, mga ganun. Or measurement ng mga kahoy. Yung mga pagbibili tayo ng mga mga timber wood products. So, meron tayong 2 inches by 2 inches, mga ganun. So, meron pa rin tayong mga ganun. Pero, madalas na, majority, ginagamit natin is SI. So, ito yung mga units natin kapag SI. So, pag length, merong meters, kilometers. Area naman, you have square meter, hectares, or square kilometers. Ito naman para sa volume, square meter, or pwede rin liters, no? SI din yan. And then, angle, ito yun, degrees, minutes, and seconds. So, yun. Ito yung mga units na ginagamit natin. And then, we have, ito, para review lang, significant figures, no? Kasi madalas gumagamit tayo ng mga equipment. So, yung significant figure kasi yun yung magde-determine ng accuracy, no? Or precision, or gano'n, no? Accuracy and precision ng equipment. So, significant figure is just certain digits plus uncertain estimated digit in a measured quantity. So, yun. Ito yung magde-determine talaga, no? Kapag yung equipment mo ay kaya niyang, kunwari, meron siyang graduation na cm,
ito naka-cm, cm, cm. So, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Tapos, meron pa siyang mga ganito para sa mm. Therefore, kaya niya, kunwari lang, naka-measure, no? Kaya niya mag-measure up to cm. So, 3, 4, and then, kaya niya mag-measure ng, ito, cm pa to, no? Kaya niya mag-measure ng cm. Plus, accurate pa niya ma-measure yung millimeter, no? Hanggang sa millimeter. Tapos, meron kang estimated na ngayon na digit. Kunwari, 7. Ganun. So, yun. Ito yung kaya niyang hanggang sa 4 or 5 significant figures. Kasi significant naman yan lahat, no? So, yun yung ibig sabihin ng significant figures. Ito yung magbibigay sa'yo ng idea kung gaano ka-accurate yung equipment. So, ito yung mga rules ng counting significant figures. All non-zero digits are significant. So, for this example, significant yan lahat. 5 yan. For this example, ito, 4 significant figures. Kapag may 0 in between dyan, significant din yun, no? Zeros between non-zero digits are also significant. Leading zeros are not significant. Ibig sabihin, hindi significant yung tatlong zeros na yan. Ito lang yung significant in 3, 4, 5. Kasi non-zeros yan, no? Trailing zeros to the right of a decimal point are significant. Yan. Kasi ito nga yung magbibigay sa'yo ng idea, no? Kung gaano ka accurate yung equipment. So, hanggang, ano ba yan? Meron siyang meter lang, tapos estimated na isa. Yun. So, for whole numbers, scientific notation is the clearest way to show intended significant figures. So, ito, no? So, 3.500, ito, yung value. So, ibig sabihin, 4 significant figures. Okay? Ito, trailing zeros to, no? So, 3 significant figures. And then, zeros to the left, no? Leading zeros. Hindi na yan significant yung dalawa dyan. So, tatlo lang yan, no? And then, we have rounding of numbers. So, walang ano, no? I think familiar tayo kapag less than 5 and greater than 5. So, pag less than 5, i-retain mo lang, no? So, 24 kasi 4. So, 24 din. And then, pag greater than 5, mag-add ng isang digit, no? So, we have 27, 6. So, magiging 28 kasi greater than 5 yung 6. Ito kapag what if equal, no? So, sa book ni Laput, yung textbook na ginagamit natin for surveying, sabi niya kapag ganito na add 7, no? Add kasi si 7, tapos yung kasunod niya is 5, magpa-plus 1 ka. So, we have 18 na siya, no? Naging 18. Pero kapag even, si 8 ay even, no? Tapos kasunod niya is 5. I-retain mo ngayon yung even. So, yun yung nasa textbook niya, no? Ni Lapot. So, ito yun din yung susundin natin dito sa surveying natin. Kasi yun yung reference textbook natin, si Lapot, no? So, ito yun, no? Kapag add, which is 7, tapos 5, mag-add 1 ka, no? Kapag even naman, so 8, even yan, tapos 5 yung kasunod niya. So, i-retain mo si 8. So, ganun lang yung sa significant rounding of numbers. And then, we have surveying field notes. So, ano-ano yung mga dapat malagay dun sa notes natin, sa field book. So, ito yun, no? Meron kang sketch. So, magdo-drawing ka, no? Para mas ma-elaborate mo ngayon yung survey na ginawa mo. And then, of course, may tabulation ng mga data. So, kung ilang trials, so meron kang trial 1, 2, and 3, and then ano yung quantity na i-measure, ganun, no? And then you have explanatory notes. Syempre, i-explain mo kung anong ginawa nyo, and then bakit ganun yung data, gaano ba kahirap kunin yun, baka may mga intervening na mga circumstances or conditions, kaya ganun yung data, or etc. no? And then, of course, yung computations. So, after mo makuha yung mga observations, measured na mga data, kailangan mo ngayon pakita yung computations. Kunwari, mga area or volume or etc. no? And then, we have the last, ito, no? So, field survey team or party. So, sino-sino yung mga kasali. So, meron tayong chief, assistant chief. So, chief talaga yung leader, no? And then, assistant chief yung taga-assist. So, kay chief or taga-organize din ng mga ibang members. So, si chief yung leading. So, siya yung mas nagde-decide, no? And then, you have instrument man. Ito yung taga-hawak ng instrument. So, taga-operate siya. Technician, ito yung taga-fix or taga-ayos ng mga sira-sira dun sa equipment. Pero, since nasa classroom setting tayo, wala muna tayong technician, no? Kasi hindi pwedeng ayusin ng student yung equipment, no? Dapat meron tayong lab tech
lab technician. So, hindi student yung technician natin, but meron tayong designated na lab technician. And then, computer, ito yung taga-compute ng mga necessary na mga computations. Recorder, taga-record ng data. Rear and dapat merong head. Rear tape man, and then you have head tape man. Ganun, no? So, rear tape man, so kung ito yung tape measure, merong hawakan dyan, no? Yung tape measure, and then ito. So, kapag yan, nabunot mo yan, ito yung may 0, di ba? So, yung tagahawak ng 0, siya yung head tape man, si rear naman yung nandito, tagahawak ng tape measure. So, flagman, yan. Kapag medyo malalayo yung mga iso-survey, kailangan na merong markers. So, yun yung flagman, no? Lalo na kapag nasa road survey o route survey. Rad naman, kasi yung may mga equipment tayo na, kunwari, meron tayong yung GPS na nakita natin kanina sa picture. Yung bilog, tapos meron siyang naka-attach na stick. Ang tawag dyan sa stick na yan is rad. So, yung tagahawak niyan, yung radman. And then, axman or lineman, ito yung tagalinis. Tagalinis, na. Tagalinis ng line of sight. Line of sight. Yan, so kapag meron survey dun sa mga forest, for example, tapos maraming damo-damo or kahoy, so sila yung tagalinis ng line of sight. Aidman, tagatulong, so pareho lang sila ng utility. Kung ano yung tagadala ng mga case ng mga equipment, tagabitbit ng mga kung ano-ano lang. So ito yung Tapos pwede nating i-limit yan actually for classroom application. So we have rear and head tape man, tapos dapat merong recorder, may computer, dapat may instrument man, and then you have leader, no? So basically medyo ito lang. Chief, instrument man, recorder, that's 3, and then 4, and then 5 and 6. Yan yung usual na designations kapag nasa classroom setup. And then yun, I think yun na yun, no? Yung lesson 2 natin. And then you have lesson 3. Next lesson is errors in surveying. So ito yun, di-discuss natin yung errors and mistakes, accuracy versus precision, kailan natin masasabi na accurate or precise yung isang measured na quantity, sources of errors, and then yun, probable value, residuals, probable error, relative precision, and weighted observations. Lahat yan dun sa next naman na lesson. So, ito na ngayon yung lesson 2. So, sana ay medyo maayos lang yung pagka-discuss natin. Kung hindi naman, pwede namang mag-leave ng comments. And then, so, I think yun na yun, no, para sa lesson 2. And see you sa mga next na mga video discussions natin, lectures natin dito sa channel na to. And thank you again for watching, and thank you sa support.